Okay mga kaibigan, so ayan, magandang araw sa inyo lahat. And yes, ibang unit ngayon yung titignan natin na medyo nagkakaroon kami ng maraming feedback about sa temperature ng ating Sniper 155. So sobrang dami na ngayon na pumupunta dito sa shop, and as usual po, tuloy-tuloy ang gawa namin. May mga iniwan pa dito mga sa customers. Like yun sa Click, ADV, ayan mga kaibigan. And ayun, meron pa dun mga motor. May nakaparada pa dun. So ayan, anyway mga kaibigan, bigyan ko kayo ng tip, okay? Kung paano nyo bibigyan ng magandang asinta yung pagpapalamig ng Sniper 155 nyo. Basically, hindi naman para mag-overheat yung stock na setup ng Sniper 155. Pero, ang isa sa pinaka nakita ko lang dito is sobrang bilis ng fan niya umikot. Sobrang liit po kasi ng radiator. So, hindi kagaya ng mga unang Sniper na medyo matagal bago umikot yung kanyang fan. Si Sniper 155, sobrang saglit, iikot agad yung fan. So, ang ginawa natin mga kaibigan dito, kasi one time, nag-ride kami ng Misibis, yung daan dito sa may Santo Domingo, Albay. And yes, napansin ko na habang rumaratrat or let's say matulin yung takbo mo, pagka konting hinto mo lang, iikot agad yung fan. So, dun pa lang, isang indication na yon na sobrang aga niya mahit yung activation ng fan. So, ibig sabihin, maaga pong uminit o mabilis uminit yung kanyang makina. Ngayon, ang ginawa natin mga kaibigan is gumamit na ako ng mas malaking radiator. Pero itong radiator na to is hindi po ito pang Sniper 155. So, ang ginawa natin dito is pinalitan natin ng wider o mas malawak na radiator para mas marami ang capacity, and yung potential niya para magpalamig ng coolant is mas maganda. Bakit kamo mga kaibigan? Okay, hindi pa natin na tawag dito, hindi pa natin to nararide, but then again, more volume ng water and mas magandang fan. Ibig sabihin is mas maganda ang kanyang cooling. Hindi siya basta-basta iinit dahil marami ang area niya kung saan may ipon yung tubig para mas lumamig. Ngayon, dito naman sa side na to, makikita nyo dalawa po yung fan nilagay ko. So, ayan, ilang minuto lang, lumalamig agad yung laman ng mismong radiator. Yan mga kaibigan, yung isa sa mga sinusolve natin na issues ngayon. Like for example, meron kami ngayon yung ating patented na water pump, yung high flow na water pump. Sinabayan natin ng malaking radiator tapos dalawang fan para mas maging maganda yung kanyang cooling. Ngayon, matagal na siya uminit kasi normalized around 85 degrees Celsius yung kanyang temperature. Kahit nakatayo lang siya, matagal na umikot yung fan. At the same time, mas maganda yung idle, kalmado yung makina, iwas ka sa mga seizure dahil dito sa ginawang modification. Ngayon, pakita ko sa inyo yung fan. Ang saya ng mods na to, ito. May isang fan dito, tapos may isang fan doon sa may bandang itaas. Ayun, no. So, bale, dalawang fan. Okay. Ngayon, may napansin kayo, no? Meron tayong ginamit na transparent na hose, yung Toyox. Ito, nabibili ito sa Shopee. Ginamit ko to kasi gusto kong makita na wala akong air pocket or let's say, wala akong hangin dito sa loob ng hose na matitira. Kumbaga, lahat po yan is umikot at lahat siya puno. Kasi mga kaibigan, minsan kapag nagkaroon ka ng air pocket dito, nagkakaroon ng misreading yung kanyang sensor. Akala ng sensor, overheat ka na, pero ang totoo niyan, wala lang palang natapat to na tubig sa may sensor. Okay? So, yan mga kaibigan yung iniiwasan. Ito, bago natin sinarahan, yung radiator is, sinigurado muna natin na puno lahat ng hose. Okay? So, advantage po yon. Ngayon, dahil ganun ang issue ng mga 155, which is I think, sobrang lawak na ng ganitong experience, minabuti natin na gawan ng simpleng solution, mas murang gastos, wala masyadong arte-arte, kinabit natin, very basic lang yung pagkakabit. Ginamit natin yung stock na bracket dito para ma-hold yung kanyang big radiator. Ngayon mga kaibigan, kung napapansin nyo, may ginawa ako dun sa suspension. Ito, may adjuster ako dito kasi iniiwasan ko din ito tamaan. So, dahil nga malambot ang mga shocks ng Yamaha, possible na ito bukas pag testing ko, baka tabasin ko dito para hindi ito matamaan. Mas priority ko kasi yung lamang or lamig yung lamig ng makina kesa sa tilamsik dito ng dumi. So yun mga kaibigan yung rason. So ngayon, dahil sobrang dami nagtatanong kung ano ang magandang solusyon dito, so far ito po yung naging solusyon ko. Yung pitch bike namin na 4 release
na niregister na natin siya sa utility model, yung design, lahat. And big radiator, hose na transparent, gaya ng Toyox, para mas makikita natin na mas maganda yung flow. And of course, para hindi ma-damage yung ating radiator, gumawa kami ng isang adjustable na sundin, ilalabas din natin sa market. Pinaganda lang natin yung kanyang play para hindi siya lumalagatok at hindi po madadamay yung ating radiator. So ayan mga kaibigan ha, sa mga naka-Sniper 155, I hope maging masaya kayo dito kasi nagsisimula na rin ako sa Sniper 155 para mas maging maganda kasi yun, meron nga tayong ganon, sineservice natin, pang araw-araw natin na gamit, kaya mas minabuti na natin na gawan din siya ng modification na mas magiging maganda yung performance. Okay? Pahaba ng buhay, magandang performance, cooling, at the same time, forma. Okay? So yun mga kaibigan, this is Chris Mo sharing you tips. Maiksiyan lang. God bless po. Magandang araw sa inyo lahat. Peace.